Meron lang akong gustong itanong dito sa ating mga kaibigan na mga CFD. Sana ay masagot nila. Sana masagot nyo ito, mga kaibigan kong mga CFD. Lalo na sa inyo, si Wendell Talibong. Bakit karamihan sa mga pari ninyo ay mga bakla? Hindi ho ito pandalait. Ako ho ay nagtatanong lang bilang isang ordinaryong tao. Sana masagot ninyo. Okay. Yun mga kapatid, ang banat ni RMG Aguila na isang kaanib sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit daw karamihan ng mga pari ay mga bakla? Yun, sabi niya. Pero sa pahayag niya na karamihan ni isa, wala naman siyang ibinigay. Sasagutin pa rin natin mga kapatid. No? Dahil kahit pa may mga pare o obispo man na nagiging resulta sa iskandalo sa simbahan, abay, di yan magiging dahilan na ang tunay na iglesia ay magiging di totoo. Bakit? Even during the time of Christ, there was also a Judas. At nang ginawa ng ating Panginoong Diyos ang mga anghel, merong naging mga fallen angels. Ibig ba sabihin, di dapat na paniniwalaan ang tunay na Diyos dahil sa kanyang mga nilikha, may nagiging masama? Sasagutin natin, para yatang nakalimutan niya, kumusta yung kaso ng founder mo? Nakalimutan mo ba? May mga pare na sinabi niyang mga bakla daw at nagresulta ng iskandalo. Pero walang founder sa simbahang Katolikong makasalanan. Maliban lang kung sinong founder ang natalo sa kaso sa korte. Samahan niya ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta mga kapatid? Dito ramdam na ramdam talagang apektado at parang kita nating hapdi ni RMG Aguila. Nakaanib ng Iglesia ni Cristo, kaya grabe ang banat niya sa pananampalatayang Katoliko. At hindi lang sa pananampalatayang Katoliko, pati na sa mga pari. Pero napansin nyo ba na sa kanyang mga banat, di talaga niya binanatan ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil pag binanatan nila ang, lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo, ang founder ng simbahang Katoliko, mapilitan sila, mga kapatid, mapilitan sila sa pag-research sa katotohanan. Sino ba ang founder nito? Bago dyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Para sa mga kapatid natin na nagsubaybay at mga Katoliko, matagal na itong banat kasi nila. Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga kapatid natin na sumusubaybay. Hello, si kapatid Akara Villacorta, si Juanito Alonan, si Alberto Realista, Mila Mayot O Hayas, si
Juanito Alonan, si Archie kapatid, si Mark Rins Dilapas, si Mel Ohayas, si Steve Amistuso, si kapatid na Caravilla Corta, si James Soto, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, at yan sa pananampalataya at katwiran, si Marcos Kimudos. Hi, Bro Windel. Good evening from CFD San Carlos. No, si Papa Inok, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. No? So, tinatag ako ni RMG Aguila nitong banat niya. Ang sabi niya, mga kapatid, meron lang akong gustong itanong dito sa ating mga kaibigan na mga CFD, sana ay masagot nila. Sana masagot nyo ito, mga kaibigan kong mga CFD, lalo na sa inyo, si Wendell Talibong. Bakit karamihan sa mga pari ninyo ay mga bakla? Hindi ho ito pandalait. Ako ho ay nagtatanong lang bilang isang ordinaryong tao. Sana masagot ninyo. Okay, ang dali namang sagutin sa katanungan niya. Bakit daw karamihan, sabi niya, karamihan ng mga pare, mga bakla? Ang dali namang sagutin yan. Kaya nga, ang simbahan natin sa pamamagitan noon pa ni Pope Francis, nagsagawa talaga, naglabas talagang motto proprio, no? Na para sa reformation, lalo na sa mga pari na may kaugnayan sa sexual abuse. So, at bakit ganon? Nakalimutan ba niya na even during the time of Christ, there was a Judas? Bakit may Judas? Yun po ang nagpaalala na sa kanyang simbahan, maliban na may mga banal, mayroon ding maghuhudas. So, sino man ang sinabi niyang nagtatago sa sarili na mga baklang pare, una, hindi founder ang bakla. Pare na sabi niya karamihan. Hindi naman talaga idinayang katotohanan na may mga ganyan. Bakit? Dahil kung tingnan natin sa Jeremiah chapter 5 verse 26, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpuan kasama ng aking bayan. Ano daw? Kahit mga masasamang tao, matatagpuan kasama sa kanyang bayan. At mismo ang ating Panginoong Hesus nagsabi sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 17, narinig ito ni Hesus kaya't siya'y ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, sino man, lalo na yung ginagamit nila parati na pananampalataya ng ating mga ninuno, pahina 30, na ang nakasulat, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Palaging ginagamit yan ng mga ministro. Pero, ang mabasa yan, sino man ang mga nakagawa ng kasalanan, nakagawa sila ng kasalanan. Bakit? Dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko daw.
Yun ang katotohanan. Pero ikumpara natin, hindi naman yan founder. Bakit? Sa lumang pasugo ninyo na lathala, inilathala ninyo, Pasugo Magazine ng Iglesia ni Manalo, Pebrero 1963. Pebrero 1963. Sa pahina 8 ni Teopilo Ramos. Di po ba nalathala sa inyong pasugo? Nakalimutan na ba? Nalathala sa inyong pasugo ang kaugnay sa kaso noon ni Rosita Trillanes. Nakalimutan na mo yan. Na nasa Pasugo Magazine yan. Sandali, pakita natin dito ang Pasugo Magazine. Ito. Ang Pasugo Magazine. Ito. Kaugnay kay Rosita Trillanes ito. Anong mabasa dito? Ay basahin natin ang karugtong at himay-himayin natin ito. Dahil sulat ito kay Teofilo Ramos. Sabi niya, ukol kay Rosita Trillanes na idinimanda ni kapatid na Manalo ng paninirang puri at nahatulan sa hukumang unang dulugan. Bangabat, siya'y napawalang sala sa hukom ng paghahabol, Court of Appeals. Siya'y gumawa ng isang salaysay na pinanumpaan na hindi nga totoo ang kaniyang paratang kay kapatid na Manalo. Ganito ang isinaad ng kaniyang salaysay. Ito pa, Republic of the Philippines, City of Manila, affidavit ni Rosita Trillanes. Himay-himayin muna natin ito mga kapatid. Alam naman siguro ng karamihan, RMG Aguila. Alam naman siguro ang karamihan na bakit dinimanda ni Felix Manalo si Rosita Trillanes. Di ba? Dinimanda niya ng paninirang puri. Sa Court of First Instance ay nahatulang guilty si Rosita Trillanes sa paninirang puri sa demanda ni Felix Manalo batay sa Pasugo Magazine na nakalathala Pebrero 1963, page 8 ni Teofilo Ramos. Pero ano ang sabi dito? Sa Court of Appeals, natalo si Felix Manalo. Natalo si Felix Manalo. Di ibig sabihin, kung natalo si Felix Manalo sa Court of Appeals, pinaniwalaan ng korte na hindi paninirang puri ang pahayag ni Rosita Trillanes. Anong ginawa nila? Yan. Si Rosita Trillanes nagsagawa at naglagda ng affidavit. Di ba nila napansin kung totoo na naglagda ng affidavit si Rosita Trillanes? Binaliktad niya ang kaniyang sinumpaang salaysay. Kung binaliktad niya ang sinumpaan niyang salaysay, isang kasong kriminal yan. Anong ori ng kasong kriminal yan? Yun po ay kasong perjury. Kasong perjury na may sinumpaan kang salaysay. Pagkatapos, of course, bakit sinabing sinumpaang salaysay? Dahil siya ang idinimanda sa first instance, si Felix Manalo ang nagdemanda. Kaya nga,
para may counter affidavit, sinumpaan niya ang kanyang salaysay talaga. Ngayon, nahatulan siyang guilty sa Court of First Instance. Anong nangyari? Naidulog yan sa Court of Appeals. Anong nangyari? Pagdating sa Court of Appeals, ayon sa kanilang Pasugo Magazine, natalo si Felix Manalo sa kaso sa Court of Appeals. So anong konklusyon dito? Di pinaniwalaan sa korte ng Court of Appeals na yung pahayag ni Rosita Trillanes ay hindi paninirang puri. May bigat ang kaniyang pahayag. Kaya, sabi nila, si Rosita Trillanes bumalik naman sa INC at katotohanan niya, nagiging diakonisa pa. Palagay natin, yon ang kanilang, di ba, ipinakita nila ang affidavit ni Rosita Trillanes. Di mo ba nang naglabas ng sinumpaang salaysay as counter affidavit ni Rosita Trillanes, yon ang pinaniniwalaan sa Court of Appeals dahil nanalo si Rosita Trillanes. Ngayon, batay sa inilabas nila dito sa Pasugo Magazine na si Rosita Trillanes ay naglabas din ng affidavit na yung una niyang pahayag, natural, yung counter affidavit na sinumpaan niya ay hindi totoo. So, ibig sabihin, litaw dito na nagkasala na naman si Rosita Trillanes ng kasong perjury. Kung ganon. Di ba? At di lang yan mga kapatid. Anong sabi ni Eranio Manalo sa kumakalat na video nung nabubuhay pa siya? Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ho, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Isipin nyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga taga-opisina, kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Pagka nag-uulat sa akin, kagalit. Saan nyo gusto-gusto? Paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang mestro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Yan. Balik natin kay RMG Aguila. Totoo ba yon ang sinabi ni Eduardo Manalo? May nabasa ako dito sa comment section. Si MG Tumang. Bro Windel, bakit hindi nakulong si Felix Manalo? Yan ang laging tanong ng mga INC. Daling sagutin kung bakit. Una, etong si Rosita Trillanes, siya kasi nagkakalat ng mga liham, yung mga pahayag niya. Ikinalat niya kung anong nangyari sa kanya. So anong siya daw umano ay mahirap, nasa kanyang pahayag yan. So, batay sa ikinakalat ni Rosita Trillanes, siya ang sinampahan ng kaso ni Felix Manalo.
sinampahan siya ng kasong paninirang puri. Kaya sa Court of First Instance, yon, natalo talaga si Rosita Trillanes. Pero dahil ayaw niyang makulong, ang resulta, idinulog ni Rosita Trillanes sa Court of Appeals. Natalo siya, si Rosita Trillanes, sa kasong paninirang puri. Kaya idinulog niya sa Court of Appeals yung hukuman ng paghahabol. At nang idulog niya sa Court of Appeals, ito ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, ukol kay Rosita Trillanes, na idinimanda ni kapatid na Manalo ng paninirang puri at nahatulan sa hukumang unang dulugan. Bagamat siya'y napawalang sala sa hukuman ng paghahabol, Court of Appeals. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa. Iyan. Dapat paliwanag yan RMG. Totoo ba yun? Ha? Totoo ba yun? Tama. Yung si Adon Abudal, tamaan kayo ng kidlat. Grabe yun, grabe talaga yun. Pero, inaamin natin na may mga paring nasampahan ng kaso. May mga pare na natanggal sa pagkapari. Na naibalik sa pagkalay dahil sa immorality. Pero kahit pa na may mga paring ganyan, mga kapatid, kahit pa na may mga paring ganyan, ang nagtatag sa simbahang Katoliko, sigurado akong napakabanal dahil ang founder nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yeah? Nakalimutan na ba nila yung pahayag mismo nila ni Sandoval? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Na yun talaga ang di nila matutulan, mga kapatid. Na talagang ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Mad Superman, tanong ko din sa kulto, bakit may private army ang pamilya? Yon, tanong niya. Magsasagot diyan, RMG, Roger Gumban. Katoliko kami, God bless. Okay. So, mga mahal na kapatid, kung pansinin ninyo ang banat nitong mga miyembro ng INC o mga ministro ng INC ay mula sa doktrina ng simbahang Katoliko hanggang sa Santo Papa at mga kaparian. Pero di niyo mapansin na may mga pastor at ministro na umaatake sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit? Alam naman nila. Narinig niyo naman ang mga ministro ni Felix Manalo na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Kaya
malinaw na pang-aagaw. Squatter ginawa nila. Pero daming mga banat nila para yung mga kapatid natin sa pananampalataya ay madala talaga at matangay nila. No? Ano yung mga banat nila? Una, pakinggan ninyo. Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Pero alam niyo mga kapatid, yung palaging ginagamit nila na magwika ka ng ganito, sinasamba kita, di yan makita sa original. Pinagchap-chap, pinagputol-putol yan ng mga ministro ni Felix Manalo. Mag-ingat talaga sa ganyan. No? Pinakita pa nila sa kanilang TV screen. Ito. Yan. Pinakita nila sa TV screen. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Pero noon nating pinakita yan, kaya talagang nasaktan talaga sila lalo na si RMG Aguila. Ito kasi ang nakasulat sa naturang Munting Aklat. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna, saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hihingi ka. Pero yun ang nakasulat, pansinin ninyo. Pero sa kanilang pagpakita, ito, sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Napansin niyo ang pagkakaiba mga kapatid sa original na aklat? Sa ipinakita nila, di ba may pagmagic? Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama. So napansin niyo ang malaking pagkakaiba? Kaya diyan talaga maramdaman natin na ang hapdi at sakit dahil sa paglantad natin. Pero ginawa natin ito, mga mahal na kapatid, bilang pagsagot sa paulit-ulit na mga atake nila sa pananampalatayang Katoliko. Bakit? Dahil noon pa man, nang itinatag ni Felix Manalo, grabe, Katoliko na talaga ang binanata nila.
Katoliko na talaga ang grabing binanata nila. Naalala niyo yung paggamit nila sa aklat na ipinakita? Wala pa silang sagot niyan. Oh, yun ang challenge natin. Oh. Sige, nasagot ko na yung banat akala ni RMG Aguila na mahirap sagutin. Nasagot ko na yan. Ha? Ito ang dapat ding sagutin nila. Sige nga. Ginamit ng ministro. Ito, matagal pa. Paulit-ulit na natin na challenge nila. Ginamit ng ministro itong aklat na ito. Pero bakit lumagbas? Sige nga. Pakita ninyo na may pahina sa 63. Bakit? Balik natin ha. Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Oh, ito, binasa daw ang aklat Katolika. Aklat ng Iglesia Katolika. Umabot sa pahina 63. Pero hanggang ngayon, di talaga nila kayang ipaliwanag. Bakit? Ang tunay na aklat, pinakita, binidyuhan natin mga kapatid. Paano lumagbas sa pahina 63 na pahina 1 hanggang pahina 18 lang ito? Walang 19. At nauna na nating pinakita sa inyo mga kapatid na yung binasa ng ministro na tinatawag ang Mahal na Birhen Maria na Diyos. Di yan mabasa. Dito pinakita natin. Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain. See? At meron na ding ipinakita si Caborno kung maalala ninyo mga kapatid. Di ba? May pinakita si Caborno na mga aklat na kinukot nila. Pero, di mabasa sa naturang aklat. Kaya, dapat magsoring mabuti talaga mga kapatid. No? Dahil grabe talaga ang banat nila sa pananampalatayang Katoliko. No? Kung maalala ninyo, ang iba't ibang mga aklat na ginagamit nila sa pagputol-putol. At ito'y ating sinagot. Pero, nasaktan talaga sila sa pagsagot natin sa katotohanan. Kaya nga, yun ang dahilan. Yun ang dahilan na akala ni RMG Aguila mahirap sagutin yung katanungan niya. Pero, ibalik natin sa kanya. Sige, ikaw, sagutin mo. Nung sinampahan ni Felix Manalo si Rosita Trillanes, di po ba nasa pasugo ninyo ng isang kasong libel? Di po ba napatunaya, nahatulan si Rosita Trillanes na may sala sa Court of First Instance? Pero, di po ba nasa pasugo magasin ninyo? Sa Court of Appeals, anong resulta? Di po ba natalo si Felix Manalo? Ngayon ang tanong, kung natalo si Felix Manalo, sang-ayon ka ba na pinaniwalaan ng korte ang pahayag ni Rosita Trillanes na hindi iyon paninirang puri? Yeah? So,
Ngayon, anong pwedeng sagot ni RMG Aguila kaugnay diyan? Sige, hintayin natin mga kapatid. Maliban dyan, nakalimutan siguro niya. Sandali ha. Ang mga, dapat ang kanilang sasagutin yung mga issue, no? Yung kaugnay sa mga pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko, no? At bakit? Una, kahit sa mga debate, ginamit natin yung mga aklat Katoliko na pinagputol-putol nila, mga kapatid. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Ayan, ito mga aklat na ito, mga kapatid, ginagamit nila. Dahil may mabasa lang na ang Iglesia ni Cristo ba inaangkin na. Pero ito ang malinaw. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, may mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon
ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing The Church of Christ is the salvation of all souls. O sa kanyang pagbasa, ang iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po, lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po
ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng Iglesia na tinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video. Iyon ang kay Kaburnok. Huwag niyong kalimutan magsubaybay sa kay Kaburnok, no? Sinagot din sila dahil makabasa lang ng Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ayan. Pero, busted din yan kay Kaburnok. Ano ang sagot ni Kaburnok kaugnay diyan? Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ba? O Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon,
na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito, ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte, ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano pa ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not
a Christian. Kaya si Mr. Tampered, hindi Kristiyano talaga yan eh. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya, ha? Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito, ha? At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. O, diba? So, yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto, ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan eh. Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? O ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian, ha? O ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga eh. Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan eh. Naku naman, ha. Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika. Mga kababayan, baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kabatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted yan, mali yan, nako ha. At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya Tinig ng Karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin.
dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay, dito'y may karunungan. Okay, Tams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. At alam nyo ba, mga kapatid, na matapos sinagot ang tinig ng karunungan ay pinalitan niya na ng hiwaga ng kasaysayan. At yung sagutan namin na video tinanggal niya. Napansin niyo? Ito na ang tinig ng karunungan. So, meron lang siyang 4 na video dito. 4 na video at pinalitan na riyan ng hiwaga ng kasaysayan. So, yon ang update sa channel ng tinig ng karunungan. Okay. So, ulitin natin, di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, pero ating sinagot lang natin sila. No? Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.